Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, dito pa rin tayo, Pasiklaban, Durugan 2. At ito yung pangatlong battle review natin sa event na to. Kasi yung Durugan 1, I think natapos na natin yun, or yung 5 battles, or alam ko meron ako naiwan na isa tapos hindi ko na na-review. Diba? Feeling ko, meron ako naiwan doon tapos wala na, naiwan ko na. Tapos ngayon, ito naman, Durugan 2, ito yung pangatlo. Tapos, right after this, mag-Romano vs. Katogni tayo, Durugan 2 pa rin. And, ayun, then decide tayo kung magpuproceed pa ba tayo sa Durugan 2 or mag-flip top na tayo ulit. Kasi may battle pa si Nikki dito eh. So, not sure kung isasama ko yon, pero feeling ko malaki naman yung chance na maisama ko yung battle ni Nikki sa review natin sa Durugan 2, di ba? Ang unfair naman kung hindi, di ba? So, yun, Man W versus SN Trick. Feeling ko, alam ko na yung magiging resulta ng battle. Katatawanan. Man W yan eh. So, yun, tingnan natin. Panoorin natin at the same time, reviewin natin, the same time, i-judge natin yung battle na to. Game! Game. Si Manda. Buga, para kay Manda. Buga. Game. Hindi niya ako mauna. Pagbigyan natin tong bata. Check it. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Makinig kayong maigi. Salamat sa isang taong pagiging matatag nyo para sa pamilya, pangarap, sa trabaho na natili. Happy New Year mga kababayan. Nagbalik ako sa Taiwan, hindi para makipag-away sa aking kapwa. Nagbalik ako sa Taiwan para kunin ulit yung laruang panjakol na hindi ko nakuha doon sa Wawa. Salamat, Pasiklaban, sa inyong paanyaya. Excited na ako mamaya na manghuli ng tilapia. May laban pa pala. Sino kang puking ina ka? May nagtanong sa akin, tropa, sinong kalaban mo dito, Manda? Sabi ko, si Eccentric. Sino yon? Basta! Sinerch kita sa YouTube, tang ina, wala kang kanta. Tapos yung battle mo, iisa. Paano mo nasabing ikay lehitimong battle MC kung isa lang ang iyong battle? Para kang bodybuilder na isa lang yung muscle. Gym na isa lang yung barbell. TV isa lang yung channel. Itong laban na to ang hassle. Wala akong mahanap na angle. Ang alam ko lang yung pangalan niya, Eccentric. Mag-invento na lang ba ako ng mga generic kasi wala akong maisip? Hindi. Pwede ako dito mag-name flip, mag-bars ng puro selfie, mag-jokes ng mga epic. Kahit anong sabihin ko dito, effective. Kaya nga ako tinawag na baliw sa aking pagiging creative. Nice! Buti na lang inad mo ako sa FB. Ikaw pala yun, Repa. Mukha kang Ridsan na walang pera. Redson na naman. Matagal na pala to sa akin ng friend request. Pero ang masakit, tangina hindi ko ina-accept. Paano ba naman? Yung picture niya, yung posing, pang matanda. Naka-lipstick pa, tapos iwalay yung mata. Seryoso? Tangina mo, Rosmar, hindi mo kami maluloko. Rosmar, gago. Mukha kang Chinese
na walang pogo. Hiwalay yung mata, oh. Parang nag-away na mag-asawa. Hiwalay, nag-away. Parang Taiwan at China. Mukha kang vagina. Binigay sa akin kalaban, Ilocano, another probinsyano. Unang abroad mo, yung maleta mo, sako. Kasi natip ka sa airport ng tatay mo, nakasakay kayo sa Araro. Para daw tipid sa gas, pahila kayo sa Kalabaw. Mula Pasay Airport, galing pang Tugigaraw. Loyo. Pa nga yung Kalabaw kasi nagutom sa Makati. Ano daw? Tumirik pa tumirik. Yung Kalabaw kasi nagutom sa Makati. Tang ina, tumirik. Para umabante, buti, madami kayong baon na dayami. Pinabauna ka pa ng tatay mo na pagkain para di ka magutom sa biyahe. Kaya pala nagulat yung gwardiya nung iniskan yung maleta, punong-puno ng kamote yung bagahe. Probinsyanong ignorante, nakakahiya ka pare. Hindi niya alam na may banyo sa eroplano kaya nagpigil siya ng tae. Pero ngayon, nasa Taiwan ka na. Congrats! Pero alam ko na hindi naman trabaho dito ang gusto mong mangyari. Kasi para kang si Chad Parak, kaya ka lang naman nag-Taiwan para mambabae. Wala mo ka, para kay eccentric. Okay. Yun, as expected, Man-W Entertainment. Sa kanya na rin naman nanggaling na wala siyang maanggulo. Kaya sabi niya generic na lang. 'Di ba? Para sa akin hindi naman siya totally generic eh. 'Di ba? Ano pa rin eh. Direct pa rin siya sa akin eh. 'Di ba? Direct pa rin yung mga atake ni Man-W para kay Eccentric. Yes, merong mga lines na talaga generic talaga. Tulad nung yung linya na hindi niya alam na may banyo sa eroplano kaya nagpigil siya ng tae. So, pwede mo yun sabihin sa iba. Pero, kung paano kasi na-deliver ni Man-W yun, ma-feel mo na para kay Eccentric talaga yun eh. Tapos yung probinsyano, yung Kalabaw, tumirik sa Makati. 'Di ba? Sobrang broad nung angulo eh. Sobrang broad nung tawag dito, angulo eh. 'Di ba? Pwede mo siyang sabihin na hindi talaga generic talaga siya. Pwede mo talagang sabihin na na hindi direct para kay Eccentric. Pero ang maganda doon, kaya lang siya naging mas effective pakinggan kasi sa delivery ni Manda. And kung paano niya sineset up yung mga verses niya para doon sa pinaka linya. Para doon sa pinaka punchline. 'Di ba? Ang ganda ng setup eh. Kaya parang ayun, may mga nameplay, papasok bigla yung generic joke, pero pag napakinggan mo parang masasabi mo na direct talaga. So 'di ba? Yung delivery ni Manda, yun yung dala dun sa angulo na yun, dun sa lines niya na yun. Kasi dun pa lang sa nilaglag niya yung sarili niya na wala siyang maanggulo, sinearch kita, wala kang battle, wala kang kanta, 'di ba? May mga jokes na doon, 'di ba, nakapatong. Wala daw siya maanggulo, pero doon nilaglag na ni Manda yung sarili niya na ang tanong is paano magiging effective yung sulat niya kung wala siyang maanggulo. Pero ayun, 'di ba? Kung paano niya dineliver yung round 1 niya, sobrang effective. Kaya at some point pa rin, direct pa rin siya. 'Di ba? Nagets nyo ba? So sana nagets nyo 'yon. Paano ko ba i-explain sa inyo ng mas madali? Feeling ko yun yung pinakamadaling explanation para dun 'di ba? Generic siya, pero the way Man-W deliver those lines, parang hindi siya generic.
parang lumalabas na direct kay eccentric lahat. Ganon. Delivery pays off. 'Di ba? 'Yun, sobrang solid nun. Eccentric, pakinggan natin. Unang buga para eccentric. Banat. Yo! Ako yung pansamantalang nagbago ng profesyon. Diyak madami dyan maaaliw. From factory worker to psychiatrist. Pagagalingin ko tong baliw, game! Ako'y aminadong sa panlalait, parang di makakapantay. Pero susubukan ko pa rin. Sana wag ako sumablay. Kasi eto si Manda Baliw. Jokes kanyang pamatay. Sa lirisismo kaya kaya mong sumabay? Hindi! Kasi nahina ako kote mo. Wala kang title na PhD. Kaya wag kang pilosopo. Kung puro jokes lang yung baon, puta ang core mo. O sa isang estilo, ikot-ikot lang parang Sara Heronimo. Kasi ano nga bang malakas dyan? Okay. Pakalam pa lang, halata ng kulang-kulang. Technical, ah. Kaya si Boss Chad na kailangan niya yung urologist para mapatino itong buwang. Nagbanggit na ako ng mga dalubasa. Di niya pa rin napuna, ganyan talaga pag yung kabobohan niya likas. Sa Taiwan parapili magparehab, gagaling ito agad pag uwi niya ng Pinas. Kaya sige, mangengkoy ka. Okay, Anong pa ganda naman nun. ang pusi na to sa nagwawala na parang tiger? Hindi uubra sa akin, Manda. Yung estilo mo na one-liner. Tuduguin tong tusi na parang first-timer. Parang puking na disvirgin, basag tong one-liner. Ano, nagulat ka? Ganyan ako lumetra. Parang puking may STD, pamatay yung linya. Di nyo ba napapansin? Puro puki yung aking sinabi. Ganyan talaga, dumaya lang naman si Manda para mang babae. Kaya sa mga kababae kong babae dyan, mag-ingat kayo dito. Papangakuan niya lang kayo ng madaming pera, tsokolate at paginto. Kung ano-ano pinapangako mo, halatang desperadong maka-GF to. Paano mo mabibigay lahat yun? Sabi sa akin ni Boss Chad, pentang lang yung TF mo. Hindi ko alam yan. Di ba may asawa ka na? Di ba may asawa ka na? Nung laban niya ni Katana, niyayabang mo pa. Pero sa tuwing magkasama kayo, Katana. nagbumukha ka lang tanga. Sobrang loser mo. Dalawa na nga lang kayo magka-date, chaperon ka pa. Ang sobrang bad trip sa'yo ng misis mo. Kasi tong si Damuhong, gustong gusto lagi magpa-baby. At paano di maiinis? Mayroon ba kayong napapansin kay Eccentric kung paano yung mga gestures niya? Yung mga gestures niya, yung ibang kung paano niya basta gestures tsaka yung ibang delivery. Baka may napapansin kayo kasi ako may napapansin ako eh. 'Di ba? Mamaya ko na sabihin. Asawa mo, tawagan ninyo Brownie. Tapos nung laban niya ay Katana, sabi niya pagandahan na lang ang asawa. Tanginan to, pal. Palibasa yung asawa mo kamukha ni Maris. Ni Maris Canal. May screenshots ako dito. O sigago, kinabahan. Huwag ka mag-alala yung asawa mo. Di ko idadamay. Di ko na kailangang idawit yung mga pangit na bagay. Since topic na nga lang. Di ba halos lahat na nakakalaban mo, pinaparatakan mong adik? Talagang pababa kung humatak. Akala mo kung sinong matino, kada babatel, pasimple namang bumabatak. O adik to si Manda, huwag mo nang itanggi. Di ba nga, araw-araw kang naka 420? Pag sabaw na yung utak, tawagan nila ng tropa niya, homie. Sabaw, homie. Pag palong-palo, baliktad na mag-selfie. Sa sobrang sabog nito, nag-headbang kahit yung sound trip niya pang senti. At hindi lang damo, pati bato sinisira ni Repa. Gumagamit daw siya ng met para makasabay sa meta. At hindi lang yun, di rin pinalagpas pati paggamit niya ng mushroom. Pag naka-high, grabe yung trip. Nagsusukat ng brief sa fitting room. Kaya kung sabayan yung estilo mo na panlalait, madali lang sa'yo magpatawa. Oo, lalo na pag effortless yung pagiging pangit. At napili kong palakos yung pagsasabo mo, wag mo nang itanong kung bakit. Bato-bato sa langit ang matamaan. Adik. Paano mo ka? Okay. Technical yung atake ni Eccentric and sinubukan niyang pumasok din kahit papaano or haluan
mga jokes or entertainment yung round niya. And nasabi ko na successful naman yun. Hindi ko dinidisregard yun. Solidong atake yun para kay Eccentric. Nagulat ako kasi ganito siya mag-perform. Sabihin ko na ba? Sige, sabihin ko na. May pagkaano siya. Hindi naman 100%. Hindi naman 100% to guys. Baka, don't get me wrong. May pagkamot. Diba? Mot na wala pa sa isabuhay. Iba kasi yung mot na nasa isabuhay na eh. Matured na yun eh. 'Di ba? Matured na yung mga galawan ni Mot doon eh. Pero yung Mot na Mot laban kay Mot versus Onyx tsaka Mot versus Fangs. Ganon. Yun yung Mot version na nakikita ko kay Eccentric. 'Di ba? Pero syempre ibang Mot pa rin yung yung lumaban sa dalawang sinabi ko. May lang at some point naririnig ko lang si Mot sa kanya kasi yung delivery niya ganon, tsaka yung mga gestures, sabi ko puta parang kilala ko yung mga ganong gestures So yun lang naman nabanggit ko lang. Tapos sa palitan ng unang ikot, magkaiba ng atake, style clash, pero sa tingin ko I'll go with Eccentric dito. So hindi naman ganong kalayo, malapit siguro 8 versus 8.5. Parang ganun lang. 'Di ba? Parang gusto ko gumamit na ng pointing system kasi minsan talaga ang hirap magbigay ng score, 'di ba? Parang sobra yung score na mabibigay mo kapag whole number, 'di ba? Pero sobrang dikit lang naman. Pero ayun, Man W para sa akin, okay naman yung naging performance niya, more on entertainment, effective. Sabi ko nga, generic siya, pwede siyang ispit sa kahit sinong kalaban, pero the way he deliver those lines or those yung round na yon, kahit na generic yung mga binitawan ni Manda doon, parang at some point maririnig mo pa rin na direct para kay Eccentric yun ganon kagaling yung delivery ni Manda. Kay Eccentric naman technical at may halong mixture technical mixed with jokes, 'di ba? Comedy. So, para sa akin naman, effective din si Eccentric doon. Hindi naman siya nagkaroon ng choke, pero actually, si Manda pa ngayon nagkaroon ng choke, di ba? Dikit lang to. Bibigyan ko to ng 8-7 na score in favor of Eccentric. Sobrang dikit talaga nito. Bakit ko binigay kay Eccentric yung round 1? Sa tingin ko, mas mabigat yung mga binitawan niyang punto. Mas effective yung ginamit yung mga angles, mas direkta yung ginamit niya. Unlike kay Manda, sabi ko nga na generic, pero kung paano niya dineliver yun, magbumukhang direkta. 'Di ba? So magkaiba yun. Okay, so Eccentric ako dito, 8-7. Round 2. Yo! Utang ina ka. Go. Pentang lang daw yung TF ko. Bibigyan din kita ng pentang. Pentang ina mo. Sabi na nga ba Sabi na Tinitira mo yung asawa ko, isa kang ulol. Palibasa, single ka, wala sa iyong pumapatol. Kahit Chinese at Taiwanese na mabulbol. Round 2 game? Puro lang daw akong patawa. Sige, ito. Jokes at bars. Papakitaan kita. Sige. Bilang baguhan, papayuhan kita. Ngayong nag-uumpisa ka pa lang, tumigil ka na. Sabi na nga ba Sa pinasok mo, kahit sino pwedeng madamay. Imbis na magtanim ka ng galit sa iyong kaaway, uwi ka probinsya, tanim ka ng palay. Wala kang hip-hop sa katawan, lumaki ka sa palayan. Lagi pang naka-body fit at skinny jeans pa yan. Minsan naka-jacket sa arawan. Sa probinsya ba talaga yung pormahan nyo ganyan? Anong tawag nyo dyan? Hip-hop kagayan? Tangina mo, Eccentric. Mukha kang anemic. Napanood ko yung laban nyo ni Iwon. Pag nagrarap ka, yung mukha mo, walang reaksyon, parang ang nagsasalitang karton. Walang kagana-gana.
Parang walang nutrisyon. Ganyan talaga pag pinalaki sa kanton. Tinalo mo si Iwon kasi nag-choke, hindi yun counted sa standing mo. Kaya kung iyayabang mong tinalo mo si Iwon ko sa'yo. Pinipilit mong maging joker kaso di bagay sa mukha niya. Kaya huwag kang magtaka kung wala sa yung tumawa. Jokes mong binubuga, walang kagana-gana, samantala kada jokes ni Manda inaabangan parang taho sa umaga. Pagsisisiyan mo kung bakit ka pa nanlaban. Kalagayan mo, pangit ang kalalabasan, parang audio nung event nyo nung nakaraan. Sana ngayon okay na, no? Kaya ka lang naman kaya ka sumalang sa Pasiklaban kasi niligawan mo si Chad Parak. Pinangakuan mo na bibigyan mo ng kambing na kulay black, manok na pandak, at kalabaw na batak pag yung inay ng anak. Ano nga kala mo? Nakitaan ka ng potensyal kaya ka pinagbigyan ng parak? Kagaguhan. Alam nyo naman, karamihan sa mga parak nasusuhulan. Kung tutusin, welcome sa battle rap Bagito. Mamaliitin kita dito, maliit pa sa mata at pagtingin sa'yo ng amo mong Chino. Papahiya kita at dudurugin ng Pino Mala, buhangin sa El Nido at hihilain kita pababa, parang ugaling Pilipino. Kung tutusin, madali ko lang tong tinrabaho, binisi ko lang tong bago. Kung si Sak Maestro nagsusulat ng round sa eroplano, ako yung sulat ko sa airport ko lang ginawa to. Sa'yo, ito'y partida pa nga. Kasi lamang ka sa laban, madami ka sa akin masasabi, habang ideya ko sa'yo, wala. Samantala, ang lamang ka sa laban, lamang ka sa laban, madami ka sa akin masasabi, habang ideya ko sa'yo, halos wala. At wala din ako sa'yong mapapala. Samantala, ang paghandaan ka ng mga flip-top MC bilang respeto, dun palang panalo ka na. Binigyan pa kita ng tsansa na makilala, di ba? Saka, lahat ng mga baguhang nilalabanan mo dito, nag-i-improve talaga. Yung dati kong nakalaban na si Redsan na dating baliw, ngayon mongoloid na. Binigyan lang kita ng views at inspiration para lalo kang ma-motivate. Ngayon, ako naman manghihingi sa'yo mamaya ng bonus. Pambili ko ng chocolate. Okay, round 2 ni Manda. Same level, no? Same performance level, same energy level. Mix, no? Pero sa tingin ko highlights pa rin yung yung mga jokes ni Manda dito. May joke pa nga siya, di ba? Nawawala-wala si Manda. Sa tingin ko, hindi talaga prepared si Manda sa battle na to. Diba? Actually, wala nga akong makukote dun sa round 2 niya. Diba? Mas okay pa yung round 1 para sa akin. Pero nevertheless, maganda pa rin naman yon. At may mga pasok na jokes pa rin. Diba? Pero for me, hindi ito yung Manda baliw na syempre ina-expect natin. Diba? So, yun. Eccentric tayo, pakinggan natin. Yo! Palagi mong sinasabing madami kang guesting. Mayabang ka masyado. Ano yun? Para makakuha ng palakpakan at simpatsya sa mga tao? Sige, iyabang mo ng iyabang hanggang sa matauhan ka gago na walang silbi ang pinapakalandakan mong guesting kung wala naman diyang interesado. Real talk. At tayo pinagtapat, pero wala sa amin na naghamon. Kung ba't tayo pinaglaban, desisyon niya na yun. At kung iyayabang mo lang sa akin yung mga achievements mo sa buhay, puta wag ganun. Naimbitahan ka dito para magtanghal. Naimbitahan ako para mambaon. Kasi itong si Nico Manuel, minsan niya naiinom para yung sarili niya kaysa ito. Kinaangas mo na yun. Kitang-kita naman yung diferensya sa agwat ng panahon. Halos nagsisimula ka pa nga lang.
Samantalang si Zaito, legend na, mala Tyson. At kahit balibalik ta rin mo yung pangalan mo, Nico, katulad ni Zaito, di ka magiging icon. Kasi sabi niya dati, siya daw ang in-improve at pinapogi ni Zaito. Putapete ka, pinapogi, pinapangit, pwede pa. Kasi tignan nyo naman yung tsura, yung kutis nito, mas maitim pa sa tsokolate na almond. O mga ML player dyan, i-claim nyo na. Bagong na yung skin ni Balmond. Kasi bakit ganyan yung tsura mo? You are so annoying. Hindi na normal na tao to. Baluga na kung ituring. At kung akala mo pogi ka, gago, wag kang assuming. Kasi yung pinaka-haggard look ko, yun ang kanyang pinaka-blooming. Kasi bakit ganyan yung tsura mo? Parang di naliligo. Yung kutis mo Afrikano, yung amoy mo Indiano. At hindi ka mahusay porket kakulay mo si Tupac. Taga New Zealand ka ba? Kasi yung kutis mo tol, black. New Zealand, tol, blacks. Anyway. Kasi yung kutis nito. Okay. Kasi yung kutis nito, di na yan mababago kahit ano pa ang gawin. Sobrang desperado nitong pumuti. Ginawa niyang gluta yung formalin. Tong itim masasabon. Ibang klase tong pakara. Parang damit manonood sa sakit. Mga bit-bit ko na bara. Itong labas dila sa poster, mga Jordan, imumudmud kumukha niya. At nagsilbing laruan ka lang gago sa nakalaban mong mas bata. Pagkatapos ng battle na to, masasabi mong sa akin meron kang napala. Teka, nagbanggit ako ng mga gamit. Nakuha nyo ba yung padala? Di niya naispatan yung item. Talatang kulang ka sa knowledge. Sabi ko, tsokolate, sabon, damit, sapatos, laruan. Basta, ganyan ako magbigay complete package. Kasi eto si Manda Baliw. Initials niya MB. Sa pangalan ng magagaling, wala ka sa kategory. Pang mababaw lang yung isip, kaya nanatili sa comedy. Kaya paano makakapag-stack ng madaming ideya, NB nga lang yung memory. At hindi lang one-liner yung strategy. Nadidistract din si Gago. Pag nawawala sa linya yung kalaban, sumasayaw. Kung ano-ano ginagawa mo. Ganyan ang galawan ng desperadong manalo. Sige, sa akin mo subukan yan, babasagin ko agad yung mukha mo. Kasi nung battle niya kay Batang Rebelde at C9, pagiging squatter pinangibabawan. Walang sportsmanship, hoy, rumespeto ka sa kalawan. Ganyan ang ugali ng taong walang pinag-aralan. Tangina ka, paturayan mo sa akin flip-top MC ka talaga. Okay. Marami akong narinig na lines na ginamit ni Eccentric para kay Manda. Na narinig ko na sa ibang battles. Yung Nico icon, yung MB, memory, MB lang. So, parang yun yung mga gasgas na linya na, gasgas na angulo na para kay Manda Baliw eh. Mahirap yung round 2 kasi ang hirap ng round 2. Mahirap ng round 2 kasi nag-iba yung performance ni Eccentric. Kung sa round 1 na papanood ko, parang naririnig ko sa kanya yung young version of Mot. Sa round 2, ibang version naman yung napakinggan ko. May pagka-creeply naman siya dito. 'Di ba? Tangina, hindi ko alam kung ako lang ba. 'Di ba? Pero tangina, guys, bigyan niyo ng oras. Bigyan niyo ng oras, pwede niyo pakinggan ulit yung round 1 niya. Tapos isipin niyo yung young Mot, 'di ba? Yung ito, specific laban niya kay Onyx tsaka laban niya kay Fangs. Ayun yung tinutukoy ko na Mot, 'di ba? Tapos round 2, kung bibigyan niyo rin ng oras, may pagka-creeply naman siya yung niya. So medyo nalilito ako eh. Sabi ko, tangina, saan na yung pinapanood ko kanina na parang si Mot? Bakit parang si creeply na to? Ganun na yung thoughts ko. Tapos sa palitan ng dalawang round, sa round 2, mahirap eh kasi ganun yung iba yung approach ni Eccentric, iba yung approach ni Manda Baliw. Style clash talaga eh. Style clash siya, pero ang gusto kong malaman bakit nagsibabaan yung enerhiya nila. 'Di ba? Si Manda may mga stumbles, actually hindi niya naulit yung round 1 eh, 'di ba? Pero bibigyan ko pa rin ng 7 points si Manda doon. Kay Eccentric, medyo nalilito ako kung itatabla ko ba siya or ibibigay ko sa kanya. Ganun siya. Kasi yung round 1 ni Eccentric, solido yun para sa akin. Maganda yung, madidiin eh, mabibigat eh. Mararamdaman mo yung impact.
Pero pagdating sa round 2, andun pa rin yung impact pero medyo gumaan. Nagets nyo ba? So medyo gumaan. Kaya sabi ko, nahihirapan ako kasi kung i-scorean ko siya, pwedeng 7 versus 7.5. Ganun siya eh. Ganun ko siya i-scorean sana. Kaya medyo torn ako kung paano ko siya i-judge. Pero sa tingin ko, lamang pa rin naman si Eccentric doon in terms of writtens tsaka yung content, 'di ba? Konti lang. Sabi ko nga 7 versus 7.5 lang eh. Pero since hindi nga tayo gumagamit ng pointing system, so supposedly it will fall on 8 versus 7. So round 1 and 2, 8-7 in favor of Eccentric. Para sa akin lang, honest opinion ko lang yon. Sayang yung kay Manda Baliw sa round 1 eh. Nag-focus lang siya sa delivery or sa 'di ba? Nag-focus sa delivery pero yung contents, solid yun. Medyo nakulangan lang ako sa pang-battle pa kasi isang elements lang yung pinakita niya doon. Then sa round 2 naman, dito lumaylay si Manda Baliw eh. Lumaylay siya dito pero bigyan ko pa rin ng 7 points. Kay Eccentric sa round 1, sobrang ganda ng pinakita niya. Ang bibigat ng mga punto na binitawan niya. Pagdating sa round 2, may mga lines siya or may mga angulo siya na naulit. 'Di ba? Naulit, gas-gas na angulo na. So sige, revise natin. Itatabla ko yung round 2. Tabla ko sa 7 points. So round 1, Eccentric, round 2, tabla. Round 3. So that's 15 to 14. Round 3. Tangina ka, paturahin mo sa akin flip-top MC ka talaga. Tama ko, nayang ko talaga. Sabi pa rin mo muna ako. Tangin na mo, matagal na tong basag. Sasabihin mo, si Manda Baliw, hindi malupit. Titirahin mo ako mukhang tsokolate. Oo, tsokolate. Pagdating sa mga babae, masarap at sweet. Narebat, gago. Rin mo pa pangalan kong Nico. Tanga ka ba? Pag binaliktad daw yung Nico, Icon. Hindi. Connie. Konnichiwa. Yo! Gago. Eccentric, mukhang hindi ka marunong manligaw. Paano ba naman? Imbis na bulaklak yung iabot mo sa babae, ang binigay mo sitaw. Weirdo. Kaya hanggang ngayon, wala ka pa din kasintahan. Na-turn off sa'yo yung crush mo kasi nakikipagsuntukan ka daw sa halaman. Tandaan mo sa bawat laban, hindi... Tandaan mo sa bawat laban, hindi importante ang magwagi. Ang mahalaga, nagagamit mo ang iyong tite. Gago. Hindi ka ng virgin, hindi ka ba nalulumbay? Magti-30 ka na, hindi mo pa din alam itsura ng puday. Napanood ko 16 bars challenge mo, pre. Tangina, ang lupit, wala kayong kisame. Bars ka ng bars, tapos yung background mo, dugyot. Inuna pa kasi yung yabang kaysa bumili ng plywood. Kaya hindi ka sinali sa Matira Mayabang tournament, di ba? Kasi puro ka pasiglab, wala namang laban. Yabang lang yung natira. Ako'y pinabiyahin ng parak. Siya'y nagbistula kong RM para makipagtagaan ng talim ng bara dito sa tinapat sa akin. Kaso yung talas mo, di pa kayang tumabas ng ulo. Kung gusto nyo ng matinding durugan, tapat nyo ako sa numero 1. Alam nyo na kung sino siguro. Ay! Hindi ako nagkakamon para mag-trending. Ang tawag doon, business making. Yo! Sabi mo sa rap battle, 1 dekada ka na dito. Paano kami maniniwala? Wala namang video. Paano ka madidiscover ni Enigma? Hindi mo ba na-figure? Anong ipapakita mong dating laban sa kanya? Picture? Itong si Eccentric, nakapag-abroad lang, nagyabang na. Inaangasan pa yung mga pinsan niya sa probinsyang naggagagamba. Mula sa proseso sa agency hanggang sa makalipad, binablog pa. Kung ako magpi-flex, panis ka pa din sa akin kasi
wala akong expenses. Bayad pa ako in fairness. Ikaw, naglabas ka po ng pera para makapag-Taiwan. Ako, naglabas lang ng T-Rex. Nag-Taiwan na 2 beses. Second, pakiramdam ko sa'yo malambot. Takot sa pagod at galos. Di ba dati kang marino? Yun ang iyong natapos. Kaso hindi mo tinuloy yung trabaho. Sayang lang mga nagastos. Nag-abroad na lang. Desisyon padalos-dalos. Mas pinili yung madaling trabaho kaysa doon sa aaseso ka halos. Wala ka sa ayos. Nag-iba ng ruta at iniwan pagbabarko. Doon pa lang patunay na sa buhay. Di mo kayang sumabay sa agos. Tapos, sana napasaya namin kayo at napainit namin ngayon ang malamig niyong panahon. Pagbalik namin ng Pinas, bit-bit ko mga masasayang alaala na may halong ubo at sipon. Salamat. Okay, strongest round ni Manda, yung round 3. And, ayun, ibang level yung round 3 niya compare sa first 2 rounds. So, sa tingin ko, ito yung pinaka maayos, pinaka malakas, pinaka effective. Diba? So, yun lang. Proceed tayo kay Eccentric. Medyo crucial eh. Crucial to kasi 15 to 14, 1 point ang agwat ni Eccentric para kay Mande. So, better to hear first muna yung round 3 ni Eccentric. Pakinggan natin to. Yo, round 3. Kumusta na yung tricycle mong ayaw mag-start? Sobrang yabang ni Gago, nagdidrift pa daw pag nag-park. Nang malaman-laman ko, yung motor niya, TMX yung body, pero yung makina niya Rusi. Pag nauubusan ng tuti, opsyon niya ihi. Nagre-reklamo ng pasahero mo. Grabe ka na, pre. Yung usok daw ng motor mo, Gago mapanghi. At alam niyo bang hassle kay Manda pag lumili mo sa kanto? Di gumagana yung signal lights, kaya yung flasher niya ganito. Paano kasi? Kahit walang sira, yung motor kinalkal. Grabe yung Tracy Monico Manuel. Literal na manual. Pero wag ka, matulin daw yon. Auf, gago utot mo. Mas malakas pa ata arangkada ng e-bike ko kaysa sa motor mo. Pero kahit na ganun pa man, kahit kamote ka, di ka naging tinig sa aking daan. Kinumpara ko lang yung motor mo dito sa battle kasi di mo kaya paandaran. O di mo kaya magpaandar. Kaya taob sa laban to. Wala kang kwenta magsulat pag hindi nakadiw. Yan aking napagtanto. Kasi mga bahari nito, iw. Dapat pa bang hangaan to? At bibilib lang ako sa'yo baliw pag Omar na pangalan mo. Pag ako ang kaharap, talagang brutalan. Pero tignan nyo yung mukha niya. Mukhang sanay sa buntalan. Pwes, makakatim ka ng sapak at tadyak-tyak mapupuruhan. Mananakit ang tagiliran kasi nga siniko ang kalaban. Okay. Kasi itong match up, para yung nilaban si Balir kay Gagamboy. Pagkatapos kitang mabadibag, sasapitin mo dito panaghoy. Sa dala ako na init, dapat umiwas ka na boy. Di pa nga tapos ang winter kaya ako nagpapapoy. Papaslagin ko lang to, gilit sa leeg, silid sa sako, tapon sa ilog. 3 ways na yun ay sus. Palibasang alam mo lang na 3 ways, Ninong Ray at kanyang cooks. Pwes ito, madugo na 3 ways. Tip si MZ at Cruz, pero kung gusto mo ng mas madugo, classic na 3 ways, Deno Balakid at Loans. Pero teka, hindi ito karera. Kaya sa level mo, hindi ko kailangang humabol. Pero pag tinalo kita ngayon, yun ang malalatol. Hindi lang 5-0, may 10 ring kaso sa akin ng tagahatol. RA 9442 ang nakapatong, ngayon sa baliw ako pumatol. Pero bago matapos, attendance check muna para sa mga dayo. Kaya relax ka muna dyan. Maghentay ka, men. Huwag ka munang tumahol, Gago, hindi ka aso. At dahil na, bastos na kung bastos sa nakatatanda. Di ko kailangan magmano. At pag ako sinapian ng pagiging demonyo, walang palag miski magtawag ng albularyo. Kasi Boss Chad, ba't ito binigay nyo? Tangina, walang kwenta. Kaya susubukan ko na lang maghamon ng pasimple. Baka sakaling bumenta. Oo, ako'y taga-norte. Pero walang Cagayan. Boss Chad, baka pwede. Sunod mong ibigay, tirador ng timog naman. Ano, mayabang na ba? Porket nagpahaging.
mukhang disangayon sa akin ang crowd. Ako si Eccentric. Pangalan ko walang kapares kasi nga, there's only one name that you can found. Ako'y nagpistulang bro, pero huwag kang mainggit sa kanila. Ikaw lang di ko tinawag sa attendance kasi binagsak na kita. Tayo. Pasiklaban, Durogandos. Sa akin maganda yung handa ni Eccentric sa round. Ito, mabilisan na lang. Meron na akong naipong meron na akong naipong comments doon. Round 1, I mean 15 to 14 first 2 rounds. Round 1 Eccentric, round 2 tinabla ko. Round 3 strongest round ni Man W, sobrang effective nun. Yun yung pinaka solidong round niya sa battle na to. Pero pagdating sa round 3 ni Eccentric, ito yung honest breakdown ko doon. Content maganda. Walang duda. Ang ganda nung sulat niya, ang ganda nung pagkakatahi-tahi niya ng mga lines, ang ganda nung yung content. Andun yung content mismo maganda. Alam mo kung ano yung mali o ano yung butas dun sa performance ni Eccentric. Delivery, performance. Andun na yung sulat effective na yun sabihin natin yung sulat niya, ipa-deliver mo yun kay Manda. Mas magiging malakas yun. 'Di ba? Yun yung gusto kong sa inyo, ipa-visualize, no? Maganda yung sulat ni Eccentric, props doon. Nagkukulang lang sa power, sa effective delivery, tsaka kung paano i-perform yung round na yun. Kasi maganda na 'di ba? Yun lang. Kaya para sa akin nawalan ng power kasi hindi niya naayos yung pagkaka-deliver. Pero supposedly malakas yun 'di ba? So ayun, final score will be 9 in favor of Man W, 7 points kay Eccentric. So malaki yung naging downfall from 8 points, 'di ba? Pababa kumbaga. 877 para kay Eccentric So that's 22 points for him. Kay Man W naman 7-7 and 9. So that's 23. 7-7 14 plus 9. So 23. 23 points for Man W and 22 points naman para kay Eccentric. Dikit lang talaga, as in sobrang dikit lang. Kung naulit lang ni Eccentric yung energy niya sa round 1 papunta sa round 3, 'di ba? Possible mabigay ko pa sa kanya pero yun, what's done is done. 23 to 22 round 1 Eccentric, round 2 tabla, round 3 Man W. Pero para sa akin mas naging malaki yung lamang ni Man W sa round 3 compare sa lamang ni Eccentric sa round 1. Kaya boto ko dito Eccentric boto ko dito Man W pero sobrang dikit. Manda. Palakpakan tayo para sa battle na out nga pala kay Forwan. MC Production. Ang boto ng Orado. Forwan, mag-ingay para kay Manda. Diba? So, 4-1 Manda. Yeah. Siyempre, respeto kay Eccentric. Salamat, Paul, sa pagkanda. Salamat sa battle. Shoutout sa bayan ng punta. Yo, ako pala si Niggy, Eccentric versus Man W. Binuto ko all 3 rounds para kay Manda. Sobrang effective ng mga jokes. Props pa din kay Eccentric sa mga para niya pero mas nangibago sa akin yung effectiveness ng linya ni Man W. All 3 rounds. Yo, MC Dudes, binoto ko si Man W, round 1, tabla, round 2, round 2, Man W, round 3, Man W. So, kay Man W ako. Yo, doble cara, BFO, round 1 binoto ko si Eccentric dahil maganda yung mga baon niya, tapos mga bars, yung mga jokes niya si Manda kasi meron yung round 1 yung mga jokes, pero round 2, binoto ko si Manda kasi mga kasi Eccentric walang mga rebat, para silang malakas Si Manda naman, yung mga rebat siya, tapos sa round 3 yan Manda.
sa mga rival na mga Ender. 2-1 para kay Manda. Yo, Franz Aris nga pala. And ako yung nag-iisang bumoto kay Sentry. And sa binis ko to round per round. Round 1, binigay ko kay Sentry. And kasi medyo... Pares tayo doon. Pares tayo doon. Although nandun tayo na siyempre Manda Baliw yan. Pero mas nag-expect kasi ako ng mas... Baon niya ng mga jokes na mas matitindi sa dala niya ngayon dito. And sa round 2, binigay ko kay Manda. And sa round 3, kay Sentry. Kaya score ko 2-1, Sentry. Okay. Yun, katawag niya nga pala, binoto ko si Manda Baliw. Round 1, binigay ko siya kay Eccentric. Siguro yung pinakamalakas na round niya. Yes, totoo yun. Round 2, binigay ko na siya. Round 2, round 3, binigay ko siya kay Manda. Siguro dahil sobrang ganda ng mga naibalik niya na linya, tsaka yung, ano niya, yung energy niya hindi bumaba. Katulad mo kay Eccentric na medyo lumay line. Yun. Manda Baliw. Okay, so that's it guys. Uy, ano to? Congrats Ching, first rap battle tournament champion. Uy, in Taiwan. Oh, nice. Si Ching, siya yung nakalaban ni Mot, diba? Siya ba yun nakalaban ni Mot? Turugan Uno. Angas. Galing, congrats. Okay. That's it guys, hindi ko na patatagalin pa kasi I think nasabi ko naman na yung mga gusto kong sabihin. And yun lang. Meron pa tayong re-review na isa, Romano vs Katogne. Tignan natin kung anong klaseng battle naman yung makapanood natin doon. Pero ayun, congrats sa dalawang MC, props kay Eccentric, solid yun. Pero I think hindi pa enough yung baon niya para pabagsakin ng isang Manda Baliw. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.